Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Dalhin si Lavery pabalik sa 4 na gate. Isang malaking almusal ang inihanda ng katulong ni Hilaw para sa kanila. Kung saan nagpunta si Aaron at ang kanyang asawa, ang kanyang katulong ay hindi naglakas loob na magtanong. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ay isang lalaking nagpaluhod sa kanya kay Ching Feng. Siya ay may ganap na kalayaan sa Changqi. Pwede siyang pumunta kahit saan. Sa proseso ng almusal, biglang sinabi ni Ivory kay Aaron, gusto kong pumunta sa tirahan ng Fuyaw. Ang problemang ito, sa katunayan, ay nasa puso ng Aaron. Pinag-iisipan niya kung kukunin si Ivory sa oras na ito. Siya ay nag-aalala na ang katawan ni Ivory ay hindi ang pinakamahusay na oras upang matanggap ang kapangyarihan ng suporta. Mas nag-aalala siya na ang kapangyarihan ng suporta ay magdudulot ng pinsala sa katawan ni Ivory. Kapag nakapasok ka sa silid na bato, ang kapangyarihan ng pagsuporta ay magiging mga butil, at ang kanyang katawan ay masisira. At malamang na dahil sa iyong hitsura, ang link ng kondenseng sa mga kwintas ay mawawala. Kapag ang kapangyarihan ay nawala, sa iyong katawan, ito ay isang bagay na hindi ko mapigilan. Sinabi ni Aaron, sa huling pagkakataon na pumunta ako sa silid na bato, dahil wala si Ivory, kaya ang lakas ay natipon sa isang butil. Pero this time iba na. Hindi mahuhulaan ng Aaron kung ano ang mangyayari kapag naroroon si Ivory. Since that's my previous life, it's also the power that belongs to me. How can it hurt me? Sinabi ni Ivory na ang kanyang ideya ay ganap na naiiba sa Aaron's. Hindi niya iniisip na masasaktan siya ng kapangyarihan ng pagsuporta. Pagkatapos ng lahat, ito ay sa kanya. May tiyak na katotohanan ang sinabi ni Ivory na iyon, ngunit may panganib sa huli, dahil kung ano ang hindi nangyari, walang nakakaalam kung anong uri ng resulta ang ay dudulot nito. Ngunit may mga panganib pa rin. Sinabi ni Aaron na hindi niya gustong malagay sa kaunting panganib si Ivory. Dahil gustong-gusto ako ni Linlong na paalisan ako, at si Yi Qingshan ay walang sapat na lakas, kung gagamit siya ng ibang paraan para harapin ako, at wala ka sa tabi ko, ano ang magagawa niya? Sinabi ni Ivory na ito rin ay isang uri ng panganib, at ang panganib na ito ay maiiwasan hanggat maibabalik niya ang kapangyarihan ng pagsuporta, kaya sa tingin niya ay dapat itong gawin. Kahit anong mangyari, lagi akong nasa tabi mo, kahit anong mangyari. Sinabi ni Aaron na sa mundong ito, walang mas mahalaga kaysa kay Ivory, kaya hinding-hindi iiwan ng Aaron si Ivory para sa iba pang mga kadahilanan. Kahit nasa tabi kita, wala na ba siyang ibang paraan para harapin ako? Sabi ni Ivory, iba pang paraan. Sa Aaron na nagbabantay, ano pa ang maiisip ni Linlong? Bagamat maaari siyang lumikha ng mga pangarap, ganap na maiiwasan ito ng Aaron, at kahit sa panaginip, hindi kayang patayin ni Linlong si Ivory. Siyempre, I'm very confident about that. Kumpiyansa na sabi ni Aaron. Bulong ni Ivory, Aaron langis at asin ay hindi hayaan ang kanyang walang magawa. Sa oras na ito, ang katulong ay tumakbo sa Aaron sa gulat. Anong problema? Aaron malalim na boses ay nagtatanong ng paraan. Ito ang apocalypse. Ito ay dapat na isang mahusay na kaganapan na karapat-dapat sa kanya upang mataranta. Alam ba ni Linlong na hindi siya matutulungan ni Yi Qingshan at Fei Lingsheng na tapusin ang gawain, kaya sila ay personal na napunta sa mundo. May isang pangitain sa gilid ng burol, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ito ay sumasalamin sa makulay na liwanag. Sinabi ng katulong kay Aaron.
Makukulay na liwanag. Hindi ba rainbow? Hindi ka pa ba nakakita ng ganyang kaguluhan? Sabi ni Ivory. Mapait na ngumiti ang katulong. Kung bahaghari lang, syempre hindi siya manggugulo, pero hindi naman bahaghari. Lumabas ka at tingnan mo. Sabi ni Aaron. Tumayo din si Ivory. Nang dumating ang ilang tao sa lugar na may malawak na paningin, biglang naging marangal ang mukha ni Aaron. Ang lugar na nagre-refract sa makulay na liwanag ay talagang direksyon ng Stone Sea Chamber, at ang mga ilaw na ito ay malamang na nauugnay sa Stone Chamber. Sa oras na ito, Xia Qingfeng ay dumating din nagmamadali, dahil sinabi sa kanya ng matandang Yi na ang master at tiyuhin ay lumabas sa silid na bato. Ngayon ang silid ng bato ay biglang lumitaw na kakaiba. Sa kanyang opinyon, ang Aaron lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Shish Uzo, nagbago na ang Stone Chamber. Alam mo ba kung anong nangyari? Tinanong ni Yi Qingfeng si Aaron. Hindi maiwasan ni Aaron na lumingon at tingnan si Ivory. Sa kanyang opinyon, ang pagbabago ng silid na bato ay malamang na nauugnay kay Ivory, dahil ang tunay na may-ari ng silid na bato ay si Ivory. Nakatingin si Ivory sa direksyon ng Stone Room. Hindi niya alam kung ito ba ang makulay na liwanag na sumasalamin sa kanyang mga mata o ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. 3,000, pakiramdam ko may tumatawag sa akin, sa direksyon na iyon. Itinuro ni Ivory ang silid na bato at sinabi kay Aaron. Naduraj ang puso ni Aaron. May tumatawag sa kanya. Ito ba ang kapangyarihan ng pagtawag ni Fuyao sa kanya? Hindi tinatanggap ng Aaron ang kapangyarihan ni Lavery na kunin ang suporta sa yugtong ito. Ayaw niyang makitang nasasaktan si Ivory, ngunit tila hindi niya ito mapipigilan. Ngunit hindi maisip ni Aaron kung bakit biglang nangyari ang pagbabago sa oras na ito. Sa oras na ito, iisa lang ang nararamdaman ni Ivory, iyon ay, may hindi maipaliwanag na tawag sa Stone Room, na nagtutulak sa kanya na pumunta. Ito ay isang uri ng kakaibang pakiramdam, na ginagawang hindi makatanggi si Ivory. Alam ni Aaron na ito ang kapangyarihan ng suporta, ibig sabihin, ang sariling kapangyarihan ni Ivory ay tumatawag sa kanyang Panginoon. Gayunpaman, kapag ang kapangyarihan ay nakapag-react na kay Ivory, hindi na mapipigilan ng Aaron si Ivory na manahin ang kapangyarihang ito. Maaaring isipin lamang ng iba na ito ay isang makulay na liwanag, ngunit malinaw na nararamdaman ng Aaron ang makapangyarihang kapangyarihan ng mga ilaw na ito, kahit na mayroon siyang banal na kaharian, hindi siya makakalaban. Bagamat alam ni Aaron na napakalakas ni Kung Tong noon, pagkatapos ng lahat, ito ay isang kaharian na kahit si Lin Long ay natatakot, hanggang ngayon, malinaw na nararamdaman ng Aaron ang agwat. Kung ang mundo ay parang nunal na langgam sa Aaron, ang Aaron ay isa lamang mas malakas na nunal na langgam sa harap ng puwersang ito. 3,000, pupunta ako. Biglang lumingon si Ivory para tingnan ang Aaron, sabi ng mga mata. Sa puntong ito, hindi ito mapipigilan ng Aaron. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, umaasang gaya ng iniisip ni Ivory, hindi siya sasaktan ng puwersang ito. Si Aaron ay yamakap sa baywang ni Ivory, 2 tao ang pumailanglang, lumipad patungo sa direksyon ng silid na bato. Si Yi Qingfeng at ang kanyang assistant ay nakatingin lang sa isa't isa. Bagamat mayroon silang kapangyarihan na wala sa mga ordinaryong tao, ang paglipad mula sa manipis na hangin ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin. Nagawa na ito ng Aaron. Ito, kaya niyang lumipad. Halos bumagsak ang mga mata ni Yi Qingfeng sa lupa, hindi mailarawan ng mga salita ang kanyang panloob na pagkabigla. Ito ba ang lakas ng malakas 100 taon na ang nakalipas? Sabi ng katulong na may parehong tandang. Ngunit sa isang iglap, dumating na sina Aaron at Ivory sa Stone Room. Nang ilabas ni Aaron si Ivory, hindi napigilan ni Ivory ang paglalakad patungo sa silid ng bato. Sinundan ng Aaron si Ivory upang makayanan ang anumang emergency. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang Aaron ay napigilan ng puwersa na nagmumula sa silid na bato. Bagamat nilabanan ni Aaron ang kanyang buong lakas, lumubog pa ang kanyang mga paa sa mga bato, hindi pa rin siya makalakad pa. Nakikita lamang niya ang pagbukas ng pintong bato at si Ivory na kalmadong pumasok. Si Aaron, napilit na kinakagat ang kanyang mga ngipin, ay namutla. Kung patuloy siyang kumapit ng husto, maaari siyang mamatay sa isang sirang meridian. Bilang huling paraan, maaari lamang isuko ni Aaron ang paghaharap, ngunit sa isang iglap,
napilitan siyang umatras ng 10-10 metro ang layo sa pamamagitan ng kapangyarihan sa silid na bato. Dahil dito, huminga ng malalim si Aaron. Siya ay isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, at siya ay mayabang sa buong mundo. Ngunit sa harap ng lakas ni Ivory, wala siyang panlaban. Grabe ang lakas ng Kungtong Realm. Ito ba ang agwat sa pagitan ng Octagonal World at ng Xuanyuan World? Hindi mapigilan ni Han Sanchen na mapabuntong hininga na kahit na may tiyak na agwat sa pagitan ng daigdig at ng mundo ng Xuanyuan, ang agwat sa pagitan ng malakas ay hindi magiging partikular na halata. Kung hindi, ang digmaan 100 taon na ang nakararaan ay hindi makakapagpa-atres sa mga taong iyon sa mundo ng Xuanyuan. Ngunit may malaking agwat sa pagitan ng 8 mundo at ng mundo ng Xuanyuan. Nadama ng Aaron na ito ang kapangyarihan ng iba't ibang klase. Ngayon ang ganitong uri ng sitwasyon, Aaron ay hindi maaaring malaman kung ano ang nangyari sa bato silid, maaari lamang maghintay sa malayo tahimik. At si Ivory, pagkatapos makapasok sa silid na bato, ay nakita ang kanyang sarili, maganda bilang isang larawan, kahit si Ivory ay hindi napigil ang mapakilos. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nawala. Iminulat niya ang kanya mga mata at ang kanyang mga mata ay asol at malinis na parang langit. Biglang iminulat ng bangkay ang kanyang mga mata, na isang kaayla-hilakbot na bagay para sa maraming tao. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng takot si Ivory. Sa halip, pumunta siya sa gilid ni Fuyao. Ikaw ba kung sino ako? Hindi maiwasang magtanong ni Ivory. Hindi nagsalita si Fuyao. Matapos niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tahimik lang siyang tumingin kay Ivory. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sabi ni Ivory. Bagamat nagsimulang gumalaw ang bibig ni Fuyao, walang naririnig na anumang tunog si Ivory. I can't hear you. Can you speak up? Nag-aalalang sabi ni Ivory. Nang bumagsak ang boses ng pangungusap na ito, ang tunay na pagkatao ni Fuyao ay biglang naging isang anino, na parang mawawala anumang oras. Hindi pa kita naririnig. Don't worry about the news. Mabilis na sabi ni Ivory. Hindi nagtagal, naging makulay na puwersa si Fuyao at bumuhos sa katawan ni Ivory. Naramdaman ni Ivory na malapit nang sumabog ang kanyang katawan, at lahat ng uri ng puwersa ay umaagos sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Naisip niya ang Aaron sa unang pagkakataon, ngunit ang boses ng paghingi ng tulong ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Aaron sa labas ay hindi alam kung ano ang nangyari. Tanging ang makukulay na liwanag na lamang ang nakikita niya na lalong yumayabong, nakakasilaw pa hanggang sa puntong hindi siya makatingin ng diretso dito. Gayunpaman, hinulaan ng Aaron na si Ivory ay dapat na tumatanggap ng kapangyarihan ng suporta sa sandaling ito. Ang prosesong ito ay tiyak na hindi madali para kay Ivory, ngunit ang mga alalahanin ng Aaron ay hindi maaaring gawing anumang praktikal na aksyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.